Ako po si Cara David. So yung pupuntahan natin na sitio ay Sitio Datalnay. Isa yun dun sa pinakamalayong sitio dito sa lugar na to. Medyo matarik yung trekking na gagawin natin. Pero hindi lang matarik na bundok ang sumalubong sa amin, kundi madulas at makapal na putik. Lalong nagpahirap sa amin ang tirik na araw. Sobrang init dahil halos walang puno sa paligid. So yung nakikita kong pinakamataas na bundok, hindi pa yun. Akitin pa na. Akitin natin yun, tapos bababa pa tayo. Narating namin ang tuktok ng bundok. Pero kalahati pa lang daw ito ng aming lalakbayin. Saan po tayo nanggaling? Yung malayong yun? Oh my gosh, ang layo na nilakad natin. Pagkatapos ng halos 2 araw na paglalakbay, awa ng Panginoon, narating din namin ang natatagong sitio ng Datalnay. Ilang dalubhasa na ang nagsabi na sa bata unang lumalabas ang anumang sakit ng lipunan. Halos lahat ng bata sa sitio Datalnay sa edad na 2 o 3 pa nagsisimulang maglakad. Halos lahat din kasi sa kanila maliliit at mahina ang mga kamay at binti. Minsan lang sa isang taon makatikim ng ulam ang mga batang ito. 3 beses sa isang taon lang nakakakain ng bigas sina Toto. Sa panahon lang daw ng anihan. Ang isda at karne naman tuwing may okasyon lang. Araw-araw ito ang pagkain ng mga bata. Kinayod na kamoting kahoy at katas ng tubo para pampalasa. O paano pag kunyari meron ditong may malubhang sakit? God's will na lang. Marami sa mga taga rito namamatay nang di man lang nakakakita ng doktor. Pero sumilip ang pag-asa nang magtungo dito si Dr. Roel Cagape, isang volunteer doctor. Base sa pagsusuri ni Dr. Cagape, ang mga bata ng Datalnay ay may sakit na kung tawagin kwashiorkor, isang uri ng malnutrition dahil sa kakulangan sa protina. Napansin ko ang isang taniman ng gulay sa bakuran ng ilan sa mga bahay dito. Ito ang vegetable farm na sinimula ni Dr. Cagape at ng kanyang volunteers. Bukod dito, regular ding umaakyat sa bundok si Dr. Cagape at ang kanyang volunteers. Layon kasi nilang magsagawa ng feeding program.